Yan, okay mga best friend. So ngayon, for today's video, gagawa tayo ng stock solution gamit ang ating CFF. Yan, yan commercial farming formula para dun sa lettuce na pinapasabol natin o yung ating inaalaga ang mga lettuce. So actually, first time ko na gumamit nito. Yan. Kaya susubukan ko kung ano yung magiging results nitong CFF prior dun sa sa ibang ginamit ko na mga nutrient solution dun sa mga tanim natin. So syempre bago tayo magsimula, so kailangan mag-prepare tayo ng mga kakailanganin natin gamit. So syempre unang-una na diyan, ayan yung ating bote na paggagamitan. So 1 liter lang naman yung gagamitin natin kaya pwedeng-pwede na to. Yan. So kung wala kayong ibang bote na gagamitin o ibang lalagyan, so try nyo tong ganitong bote. Yan. So dalawa. Kasi ang gagawin nating combination is A and B. Yan. A and B na solution. So wag nyo lang kakalimutan na maglagay ng tag para hindi kayo malito. Yan. So syempre, kailangan din natin ng cup. Dalawang cup. So napaka-importante na magkaibang cup ang gagamitin natin sa dalawang solution A and B para maiwasan natin yung magkaroon ng chemical reaction or magkaroon ng precipitation na tinatawag dun sa gagawin nating solution. Yan. So dapat magkaiba yung cup. Yan. And syempre, kailangan natin ng tubig. So make sure na ang gagamitin mong tubig ay distilled water. Yan. So ako bumili lang ako dun sa malapit na tindahan sa amin itong bonus. Yan, mura lang siya, 6.6 liter ay 50 pesos na siya. So marami na yung magagawa mong stock solution pagka yung ganito ang bibilhin mo. Yan. And then syempre, yung ating gagamitin na formula na solution which is yung CFF. Yan. So kasama ng CFF ito, yan, magnesium sulfate. Yan. So kasama siya dito. Ito yung solution B. Yan, magkasama yan. And syempre, yung hindi mawala yung ating calcium nitrate. Yan. So sa isang litro is ito lang. Yan. Sa isang bote ito lang naka-dissolve. Yan, nakasama. Yan. Wala sa ibang kasama. Ito lang. Yan. So simulan na natin. So unang-una kailangan natin na mag-measure. Yan. Ng kung ilang grams yung kailangan nating gamitin para sa 1 liter na stock solution. Yan. So syempre kailangan natin ng timbangan. Yan. Ito. So digital, mas maganda digital yung i-provide niyo na timbangan dahil accurate, almost accurate yung measurement pagdating dito. 'Di ba? So yan. So dito sa solution natin, so unahin na muna natin yung calcium nitrate. So nakalagay dun sa sa kanyang dilution is sa stock solution is kailangan natin ng 400 grams. Yan, so nilagay ko na diyan para hindi ako malito. Yan. So 400 grams na stock solution na nito dry solution ang kailangan natin na i-dissolve sa 1 litrong tubig. Yan. So simulan natin dito. So mag-measure tayo dito ng 400 grams. Yan, wait lang. Yun, okay. Okay. So kailangan naka-zero yung ating tara para makasigurado tayo na tama yung gagawin nating measurement. Yan. Yan. So kung makikita nyo, dapat siya naka-zero. Yan. Dapat 0. Yan. Okay. So simulan natin na mag-measure. So kailangan natin ay 400 grams. Yan. Lagay natin to. Buksan natin. 400 grams.
Yan. So, hindi kasya dito sa isang cup natin yung 400 grams. Yan. So, kung makikita ninyo, ano lang siya, halos puno na. Yan. So, yung 400 grams ay hahatiin na lang natin. Yan. Ano lang siya, 200 grams. Yan, medyo na, yun. Yan, medyo pag nakaangat kasi ay iba yung ano, iba yung timpla ng timbangan. Pero pag nakalapat siya, yan. Yan, okay. So, hatiin natin siya sa ano, sa dalawa. Gawin nating tig 200 grams. Yan. Okay. Sasali natin siya dito. Yan, suglit. Sali natin dito sa loob. Okay, so kailangan pala natin ng embudo. So kung wala kayong embudo, pwede kayo mag-improvise ng papel. Yan. Iikot nyo lang siya na ganyan. Tapos make sure na yung butas ay pasok dun sa butas ng bote na gagamitin nyo. Yan. Para hindi matapon yung ano, yung mixture o yung ilalagay natin na compound. Okay, salin na natin. Yan. Measure pa ulit tayo ng 200 grams. Yan, para 400. Okay, 200 grams. Yan. Medyo nagpa-fluctuate lang siya pero 200 grams na yan. Okay. Sali na lang ulit natin dito. Kabila. Addition. Okay, 1 liter ito ha, 1 liter. Yan, so ito yung stock solution na ginagamit natin. Yan, iba pa rin kasi yung way kung paano siya i-direct. Kasi actually pwede naman itong gamitin ng naka-direct na dun sa pag-aanahan nyo. Paglalagyan nyo ng container man yan o kung halimbawa ang ginagamit mo ay yung Kratky method, di ba? O yung Styrobox. Yan. So yan. So nakapaglagay na tayo dito ng 200 grams. 400 grams rather. Yan. Paglagay tayo ng 400 grams na calcium nitrate. Yan. So iset aside lang muna natin to. Tapos mamaya lalagyan natin ng tubig. So next naman is yung ating solution B. Yan. Yung ating solution B ay meron din yung exact na ano na amount kung ilang grams. So tabi na natin to.
Okay, para dito. Tapos sa solution B, yan. So, magme-measure ulit tayo. So, yung solution B naman, so unahin ko na yung magnesium sulfate. Ito. Yan. So, kailangan natin ng 180 grams sa isang litrong tubig. Yan, kung makikita nyo, 180 grams. Yan. Sinulat ko na rin yan dyan. Dun sa ano ko para hindi ako malito. Yan. Okay, sasaran muna natin to. Tabi muna natin. Next ay itong ating magnesium sulfate. 180 grams. Yan, 180 grams ng magnesium sulfate. Nabara. Konti na lang. Yeah. Sakto. 180 grams. Yan, halos puno din siya dito. Yan. Yan, nagpa-fluctuate. Pero yan, ayan, 180. Yan. Makikita nyo, di ba? Yan. So, ito, idediretso na natin to dito sa ating isang bote na 1 liter. Okay, nasa yung ating yan, improvise. Yan. Lagay lang uli natin dito sa yan. Okay. Sabi natin. Oops. Yan, so medyo challenging lang siyang ilagay dahil medyo pino. Yan. So kailangan talaga natin pag halimbawa magagawa tayo ng stock solution, kung kaya natin mag-provide ng mas malaki na lalagyan, mas malaki yung bunganga ng lalagyan, ay much better na yun ang gawin para diretso yung pasok ng diretso yung pasok ng solution dun sa loob ng ating mixture. Yan. Yan, okay. Yan.
Yan. Okay. Ang magnesium sulfate kung maano nyo, para siyang betchin. Yan. Yan. Okay. So make sure din na tuyo yung gagamitin niyo nilalagyan para hindi siya magdikit. Yan, okay. Yan, so nandito na yung magnesium sulfate sa loob. Yan. Tapos isusunod na natin dito ilagay ay yung ating CFF. Yan. Solution. Ito. Yan. So nakalagay dito 220 grams per liter. Yan. So actually hindi naman kayo mahihirapan na mag-compute niyan kasi meron nakalagay dito sa label yung tamang dilution. Yan, kung paano mo siya i-prepare. Okay. So ngayon, timbang ulit tayo ng 220 grams ng CFF. Yan. $220. Yan. $220 yun. So 150 muna para hindi tayo 150 tapos 70. Yan, lagay na uli natin dito. Total of 220 grams. Buhos na uli natin siya dito. Okay lang na paglahukin natin itong dalawang solution na to. CFF at saka yung magnesium sulfate. Ang mahalaga lang na nakabukod sa ngayon ay yung ating calcium nitrate. Yan. Ito 150 grams. Yan. Tapos sukat ulit tayo ng Tapos sukat ulit tayo ng 70 grams para makumpleto. Para makumpleto ang ating 220 grams. Yan, so mahalaga na eksakto yung ating measurement para hindi siya magkaroon ng ibang komplikasyon o magkamali sa ating proseso. Yan. Yan, okay. Sinaside ko lang yung natira din sa papel kasi sayang pa din. Okay, next ang gagawin naman natin ngayon, yan. So nandito na ngayon yung ating solution. Yan, kita nyo nasa loob na siya, diba? So pwede natin gawin ay yan, kumuha lang ako ng panulat
para sulatan natin yung ating ano. Yan, ito yung solution B. Solution B. Yan, simulat ko sa takip. B. Yan. Tapos yung isa, yung solution A, ganun din yung gagawin natin. So ito ang gagawin ko din is kakalawin ko muna siya para maging even yung ano, yung mixture niya. Kalawin muna natin. Yan. Okay. Takpan na rin muna natin itong ating solution. Yan. After nyan, so ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. So mahalaga na yung tubig na gagamitin natin ay, ulitin ko distilled. Ayan. So usahin natin ito. So ngayon, gagawin muna natin ay dito muna sa cup. Gagawin ng tubig yung cup para masaid yung mga naiwan. Yeah. Tapos to, haluin natin. Yan. Ngayon, buhos natin siya dito. Buhusan natin ng tubig. Yan. Yan. So, okay lang kahit hindi nyo muna siya punuin para at least mayroon para pag tinalog nyo siya ay matunaw ng maayos o ma-stir ng maayos yung solution na nasa loob. Yan, okay. Pakalugin na muna natin ito. Yan. Diba? So yan. Ang bilis ng ano. Yan. Kung halimbawa kayo ay na actual, yan. So makapansin niyo malamig. Malamig yung ano. Malamig yung nalamig yung bote. Yan, makapansin niyo parang nagpapawis. Yan. So actually yan ay ano, normal reaction. Yan, kasi nagdi-dissolve yung ano, yung nutrients o yung solution na nilagay natin. Yan. Continuous lang natin yung ganito hanggang sa ma-dissolve. Yan. Hanggang sa matunaw ng tuluyan yung ating ano, yung ating solution. Yan. So kung halimbawa gusto niyo na medyo mapabilis yung ano, yung proseso ng pagtunaw. Yan, kung gusto niyo na mapabilis yung proseso ng pagtunaw, pwedeng gamitin niyo ay maligamgam na tubig. Yan. Maligamgam na tubig para hindi siya masyadong nalamig na ganito. Ayan, kung mapapansin nyo medyo siya, nag-moisture siya sa labas. Umawis. Yan. Temperature change. Yan. Lumamig. Biglang nag-drop yung temperature niya. Yan. Okay. Yan. So, makikita nyo sa ilalim, may nagsesettle na ano na natitira, na buo.
Yan. So, dapat wala yan. Kaya hanggat hindi yan nawawala, so kailangan nyo pa rin halug-alugin yan. 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 Dumulas yung bote. Ano na kasi siya, oh. Talagang, basa. Yan. Yan. So, set aside muna natin to. So, try na ngayon. Ang lagay naman natin ngayon ay itong ating isa. Yung ating calcium nitrate. Yan. Solution A. Lalagyan ko ng pananda. Yan. Actually, makikita nyo naman yan sa once na natapos na yan, makikita nyo ang pagkakaiba ng kulay. Kaya hindi na rin kayo halos maliligaw. Dahil magkaiba ang kulay niyan. Ang solution A natin, pag natapos to is clear lang siya. Puti. Clear. Yan. Ito malab. Yan. So, lagyan din muna natin ng tubig ang ating solution A. Yan. Calcium nitrate. Dagdagan pa natin. Yan. Okay. Tandaan nyo, ang bawat cup ay dapat ay masigurado nyo na magkahiwalay. Kasi bawal magpalit to. Bawal yung mga cups na ginagamit niyo sa A at B. Para hindi siya magkaroon ng problema. Ito, lalagyan ko siya ng A. Yan, cup A. Yan. Tapos yung isa naman, lalagyan ko ng B. Yan. Yan. Okay, saraduhan natin to at aalagin din natin. Yan. Dito naman sa solution A, hindi naman siya masyadong nagkakaroon ng hindi siya masyadong nagkakaroon ng reaksyon kagaya ng sa ating solution B na talagang lumamig yung lumamig yung temperature. Ayan, so nagpawis talaga siya. Yan, kita nyo naman sa bote, diba? Yan, nagpapawis. Okay, alagin din natin to. Alagin pa ulit, hindi para siya tapos. Kailangan mag-dissolve ng tuluyan yung solution. Yan. Yan. So, ganito lang gagawin natin hanggang sa ma-dissolve siya. Okay?